throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave and rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of love, behold his hands and side, those wounds yet visible above in beauty glorified. All hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Samahan niyo po ako sa mga talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8, talatang 26 hanggang 28. Pagkatapos, si Felipe ay inutusan naman ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga-Ethiopia na ingat-yaman ng Candace o reyna ng Ethiopia. Galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Ang mga talata po na ating pinagbulay-bulayan ay ang panahon na kung saan ay patuloy na lumalaganap ang pangangaral ng salita ng Panginoon. At ito ay sa pamamagitan naman ng mga alagad. At isa na nga po ay si Felipe na sa pagkakataong ito ay ginamit ng Panginoon upang magpaliwanag sa mga susunod pong kwentong ito ay upang magpaliwanag doon sa babasahin na kabanata o aklat ni Propeta Isaias na pinunong taga Ethiopia o ingat-yaman ng Candace o reyna ng Ethiopia, na kung saan ang pinunong ito ay maaaring gamitin ng Panginoon kapag naliwanagan na siya sa katotohanan ito mula sa binabasa niyang kasulatan. At ito po yung tinawag ng anghel o inutusan ng anghel si Felipe, isa po sa 12 noon na alagad ng Panginoon, kasama ng Panginoon. Nangaral, nagturo, nagpagaling, nasaksihan niya yung ministeryo ng Panginoong Hesus. At mula po doon sa utos ng anghel ng Panginoon ay sinabayan nga niya
yung isang karwahe na nakasakay ang isang pinuno o ang isang leader na galing po sa Jerusalem upang sumamba. At maaaring ito ay isa ring mananampalataya at kailangan niya po ng isang magpapaliwanag mula doon sa babasahin niyang mga talata. At sinabayan po iyon ni Felipe. At ang lugar po ay halos wala nang dumaraan. Sabi nga po, kumbaga siguro patay na ng lugar pero may dumaan doon at iyon ang chance o pagkakataon para magamit ang isang alagad ng Panginoon na si Felipe na sabayan o maaaring makasakay din po siya doon sa karwahe na yon at makapagpaliwanag noong babasahin na kasulatan ng ingat yaman na ito o pinuno na ito. Pauwi na ito, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Maraming pagkakataon din po sa buhay natin bilang mga mananampalataya na hindi po tayo nananatiling nakikinig, nakaupo, o kaya uwi sa simbahan, o kaya umaattend, dumadalo paminsan-minsan sa mga gawain. Hindi po tayo pwedeng manatiling hanggang doon lang. Kahit papaano, kailangan din po nating mag-aral, matuto. Kailangan din po nating maging kabahagi sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kahit po sa simpleng kaalaman na pwede po nating matutunan, ay pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Sa amin pong tahanan, nagpaumpisa ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, na kung saan ay pinayagan po namin noon ng isang pastor para magpaumpisa ng pangangaral ng salita ng Diyos sa aming tahanan sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. At ito po yung naging tuloy-tuloy na nagbukas sa amin sa isang pananampalataya na itinuro sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa Biblia. At ito yung nagpamulat sa amin sa pananampalataya sa tunay na Diyos. At iyon po yung nagtuloy-tuloy upang kami naman ay magtuloy-tuloy sa simbahan, makadalo ng mga gawain, at maging kabahagi po kami sa ministeryo ng aking naging home church ngayon. Ganun din po naman tayo mga magulang at mga kapatid. Kahit po simpleng katuruan, kailangan din po nating matuto, mangaral, mag-akay, magbahagi ng salita ng Panginoon. At naniniwala po ako na sa simpleng bagay o maliit na bagay, magagamit po tayo ng Panginoon na makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa ating kapwa. At i-desire po natin ito na gamitin po tayo ng Panginoon sa maaring sa mahal mo sa buhay, maaring sa mga taong nakakasalamuha mo araw-araw, o kaya mga taong inilalagay sa puso mo ng Diyos upang bahaginan sila ng inyong salita. Matuto po tayo, mag-aral po tayo, at naririyan po ang Panginoon sa pamamagitan ng banal niyang Espiritu na magtuturo po sa atin at gagabay sa atin para magkaroon po tayo ng kaalaman, ng karunungan, at gamitin po tayo naman sa pangangaral ng kanyang salita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mga unang mananampalataya na ginamit ninyo, na nangaral, nagturo, nagbahagi ng katotohanan mula sa inyong salita. Mula noon hanggang ngayon ay hindi po kayo sumusuko, O Diyos, upang dali ng mga salitang ito sa buhay ng mga taong nangangailangan ng kaliwanagan, nangangailangan ng katotohanan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang inyong mga anak na laman ng simbahan tuwing linggo sa mga gawain, nawa ay magkaroon din po ng patuloy, O Diyos, na desire ng kaalaman, ng pagkatuto, Panginoon, upang magbahagi kahit simpleng katotohanan mula sa salita mo, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, ng mundong aming bibilangan, ginagalawan ngayon, o maging ang aming kapaligiran, nangangailangan din po sila ng mabuting balita. Maaaring ang iba nakakapakinig na, ang iba ay nagsisimba, linggo-linggo, nakakapakinig na salita. Subalit, hindi pa ganun kabukas ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, Panginoon. Patuloy po kayo, O Diyos, na kumasangkapan gumamit ng mga lingkod po ninyo, Panginoon, upang patuloy na lumaganap ang inyong salita. At magbubunga ito, Panginoon, ng patuloy na kapayapaan, kaayusan, katarungan sa aming lipunan
sa aming syudad, sa aming bansa. Pagpalain mo siya na nakikinig ngayon, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng kauhawan at kagutuman ng kanyang puso sa inyong presensya at sa inyong mga salita. Dalangin po namin minsan pang maghapon, samahan, gabayan. Ingatan kami ng banal mong Espiritu, Panginoon, sa mga gawain at gagawin na naghihintay sa amin. Binabalik namin sa inyo, aming Ama at aming Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos, ito po ang aming samo at panalangin. Amen.